po sa ating lahat at buksan po natin muli ang ating mga Bible sa Psalms chapter 119 at basahin po natin ang verses 1 to 8. Psalms 119 verses 1 to 8. Nakita na po ba isang malakas at masaya? Amen? Salitang pagbasa, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 8. Verse 1. Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. 2, kayo po. Blessed are they that keep his testimony and that seek him with the whole heart. They also do no iniquity. They walk in His ways. 4. Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. Oh, that my ways were directed to keep thy statutes. 6. Then shall I not fear thee when I have respect unto all thy commandments. I will praise thee with uprightness of heart when I shall have learned thy righteous judgments. Verse 8 altogether, ready, read. I will keep thy statutes, O forsake me not utterly. Tayo po lahat ay pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpupurit ng papasalamat sapagkat kami po ay binago ng inyong pong banal na salita. Sapagkat ang inyong pong banal na salita ay patuloy na nagpapalakas sa aming pong buhay upang mapagtagumpayan, mapaglabanan ang mga pagsubok na dumarating po sa amin. Salamat sa knowledge at wisdom na inyong pong binibigay sa amin. Nawa po Panginoon, ito pong mga pagpapala na mayroon po kami ay aming pong magawa na ibahagi sa aming pong kapwa at nawa ang aming pong mga kapatiran na mga nanlalamig. Ito po at aming may bahagi sa kanila upang sila po ay lumakas spiritually at sila po ay makapagpatuloy sa paglilingkod. Nawa, kausapin mo po ang bawat isa, kausapin mo po ang mga kapatiran na nanlalamig na hindi namin kayang mapagtagumpayan ang mga spiritual battle na meron po kami kung kami po ay lalayo sa inyong pong kalooban, kung kami po ay titigil sa pakikinig ng inyong pong banal na salita, kung kami po ay titigil sa aming pong paglilingkod. Nawa kanila pong ma-realize na talagang kailangan po nila namin ang inyong pong banal na salita at dapat kailangan namin kami po ay magpatuloy sa aming pong paglilingkod upang kami po ay mayroon pong lakas at mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok sa mundong ito. Salamat po sa buhay ng mga kapatiran na nandirito po ngayon na sa kabila ng mainit na panahon, sila po ay pinili po nila ang makinig ng inyong pong banal na salita. Pinili nila na sila po ay pumunta dito sa inyong pong bahay-sambahan upang patuloy kang sambahin sa espiritu at katotohanan. Nawa po Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang kanila pong buhay at nawa po Panginoon, patuloy mo pong tingin ang kanila pong mga panalangin. Umaasa po at nananampalataya na kami po ay patuloy mo pong sasamahan at didigin ang aming pong mga panalangin. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, ang lahat ng paborit pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, sa mga pagpalang hapon po sa ating lahat. So, ito pong Psalms, lahat po ito hanggang sa chapter 150. Ito po ay talagang tumutukoy po sa salita ng Diyos. At kaya nga naman po ito po sa Psalms chapter 1, verse 2 ay binanggit na po doon na but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Na talagang doon pa lamang po sa chapter 1 ay pinapakita na po ng sumulat ang kagalakan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa Psalms chapter 40 verse 8 ay sinulat po ni King David, I delight to do thy will, O my God, yea, thy law is within my heart. Na talagang nandun po kagalakan ni Haring David na sumunod sa mga utos ng Diyos. Kaya ito pong awit na ito po ay patungkol sa mga salita, ito po ay patungkol sa mga utos ng Diyos. Kaya ngayong hapon po ang title ng mensahe sa ating lahat, God's Word Changes Lives. Ang salita ng Diyos, ito po ay talagang nagbabago ng buhay.
hindi po ako ang bumago ng inyong pong buhay. Kung kayo po ay nakakapakinig sa akin ng salita ng Diyos, ako po'y instrumento lamang. Ang una po talagang bumago sa ating pong buhay ay ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang mga salita. Sapagkat ako naman po ay tao lamang, wala po akong kapangyarihan, ako po'y katulad din po ninyo na isang taong makasalanan na binago ng salita ng Diyos. At tunay na talagang salita ng Diyos ang nagbabago sa atin, sapagkat ang sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 12, inyong pong tingnan ang inyong pong Bible sa Hebrews chapter 4 verse 12, "For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is the discerner of the thoughts and intents of the heart." So, ang salita po ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Opo, ang sumulat po nito'y tao. Pero ito po ay salita ng Diyos. At maaaring ang sumulat po nito ay talagang no read, no write. Pero dahil ito po ay salita ng Diyos, ito po ang bumabago sa ating pong buhay. Say amen kung binago po ang inyong pong buhay ng salita ng Diyos. Amen. So mga kapatid, mga minamahal, ang kailangan natin sa mundong ito ay salita ng Diyos. Maaring maraming mga kapulisan, marami ng batas ang ipinasa sa Kongreso, marami ng batas ang ipinasa sa Senate. Pero ganun pa man, kung wala ang salita ng Diyos, kung wala si Kristo, hindi talaga magkakaroon ng tunay na pagbabago sa buhay ng isang tao. Amen po ba? Kahit na talagang mayroong mga katampatang parusa doon sa mga taong gumagawa na masama, na talagang ikinukulong ang mga taong magnanakaw. Pero ganun pa man, ang tunay na makakapagpabago sa buhay ng isang tao ay salita ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, God's Word changes life. Sabi po dito sa verse 1 and 2 ng Psalms chapter 119, verse 1 and 2, "Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord." So mga kapatid, mapalad talaga yung walang kapintasan. So tayo po ay mawawalan tayo ng kapintasan o walang mga sira o karumihan na may babato sa atin kung tayo po ay lumalakad, sumusunod sa mga utos ng Panginoon. And then verse 2, "Blessed are they that keep His testimonies and that seek Him with the whole heart." So mga kapatid, ang salita ng Diyos ay bumabago ng buhay ng isang tao sapagkat ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin. God's Word teach us to delight ourselves in the Lord. Na itinuturo po ng salita ng Diyos na tayo magkaroon ng kagalakan sa Panginoon. Subalit, nakakalungkot sa ating panahon ngayon. Saan nagagalak, saan natutuwa, saan nasisiyahan ang maraming tao. So ang ibang tao ay nasisiyahan sa paggawa ng kasalanan. Ang ibang Kristyano ay nasisiyahan lagi sa ML. Nasisiyahan na lagi silang may kalaro sa ML. Doon ang kanilang kagalakan. Pero ang salita ng Diyos, itinuturo sa atin na tayo ay dapat may kagalakan sa Panginoon. Kaya nga sabi po ni Apostol Pablo, kahit siya'y nakakulong na, "Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice." So, si Apostol Pablo, ang kanyang kagalakan, kahit siya'y nakakulong, ay nasa sa Panginoon. At tingnan po natin ang ating pong Bible sa Psalms 37, verse 4. Psalms 37, verse 4. Sabi po dito sa Psalms 37, verse 4, "Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thy heart." Magalak tayo sa Panginoon. Kaya lang, maraming Kristiyano ngayon, wala nang kagalakan sa ministry. Wala nang kagalakan sa Panginoon. Ang kagalakan talaga nila ay nasa mga activities sa mundong ito. Yung kagalakan nila na lagi na lamang mag-basketball.
Mayroong oras sa pagbabasketball pero walang oras sa pakikinig ng salita ng Diyos. Mayroong oras sa pag-ML pero walang oras sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron silang oras sa social media, sa Netflix, pero wala silang oras para manalangin. So makikita natin wala na silang oras sa kagalakan sa Panginoon. So sinasabi po dito, delight also thyself in the Lord. Magalak tayo sa ating Panginoon upang, sabi po dito, and He shall give thee the desires of thine heart. So, upang ibigay ng Panginoon yung hinanais ng ating buong puso. So mga kapatid, mga minamahal, saan nauubos ang oras natin? Saan tayo mas natutuwa? Saan tayo mas nagagalak sa ating panahon ngayon? Diba? Maraming tao, ang kagalakan nila, ang katuwaan nila, ang kasiyahan nila sa mga pasyalan sa mundong ito. Ang katuwaan, kasiyahan ng maraming tao ngayon ay sa pera. Hindi na sa gawain ng Panginoon. Ayaw nilang pumunta sa bahay-sambahan. Ayaw nilang makinig ng salita ng Diyos sapagkat sinasabi nila, ano ba ang mapapalago diyan? Amen po ba? Pero salamat, mayroon pa rin naman mga Kristiyano ngayon na talagang nandoon ang kanilang kagalakan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya talagang tuwa-tuwa yung iba. Sana lahat ng Kristiyano ang kagalakan ay nasa sa Panginoon. Sana nga lamang talaga. At salamat, meron pa talagang Kristiyano natitira na kahit mainit ang panahon ngayon ay umaattend maghapon. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, God's Word teach us to delight ourselves in the Lord. Itinuturo nito na tayo dapat mayroong kagalakan ang ating sarili sa Panginoon. Pangalawa, itinuturo ng salita ng Diyos, ang sabi po ng verse 3, they also don't know iniquity, they walk in His ways. So, pangalawa na itinuturo po nito, kaya talagang ito po ay nagbabago ng buhay. God's Word teach us to depart from iniquity. God's Word teach us to depart from iniquity. Saan nga natin makikita? Una, 1 Thessalonians chapter 5, verse, I think, 21. Tingnan nga po natin. 1 Thessalonians chapter 5, verse 21. Tama ba? Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5, 22. So una, verse 21, prove all things, hold fast that which is good. So talagang subukin ang lahat ng mga bagay at panghawakan kung ano ang mabuti. Verse 22, abstain from all appearance of evil. Na talagang itinuturo sa atin lumayo sa lahat ng uri ng masama. And then sa pa natin makikita na sinabing ng talata na depart from iniquity. 2 Timothy chapter 2 verse 19, sorry. So verse 19. 2 Timothy chapter 2 verse 19. So sabi po dito mga kapatid, nevertheless the foundations of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Kaya nakakahiya kung gagamitin natin ang pangalan ng Diyos. Amen po ba? Sasabihin natin tayo sa Diyos, pero nakikita at napapakinggan na tayo nagsasalita ng bad words. Sasabihin natin tayo ay sa Diyos, pero nakikita na tayo ay nagsusugal. Mahirap banggitin na tayo ay sa Diyos, tapos makikita sa atin na ibang tao na tayo ay dalawa-dalawa ang ating boyfriend, dalawa-dalawa yung ating girlfriend. Nakakahiya po yun. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, depart from iniquity. Depart. So, kaya talagang ang salita ng Diyos ay nagbabago ng buhay. God's Word changes lives. Sapagkat itinuturo nito sa ating depart from iniquity. Do good to them
that hate you. So yan ang itinuturo ng salita ng Diyos, na talagang itinuturo ng salita ng Diyos na maging tapat. So ibig sabihin, huwag tayo magsisinungaling. Ibig sabihin, maging tapat tayo sa ating karelasyon. Amen po ba? Maging tapat tayo sa ating trabaho. Maging tapat tayo sa ating mga kaklase, kaibigan. Amen po ba? So, depart from iniquity. Sapagkat minsan mo nang nasabit lagi nyo napapakinggan sa akin, masama talaga sa isang tao ang lagi na lamang nagsisinungaling. Amen? So talagang paano pa tayo paniniwalaan, paano pa tayo pagtitiwalaan kung lagi tayong nagsisinungaling. So yun po ang dahilan kung bakit talagang God's Word changes life. So itinuturo sa atin, delight ourselves in the Lord, depart from iniquity, and then verse 4 and 5 ng Psalms chapter 119, verse 4 and 5. Tingnan po natin, ano pa yung itinuturo ng salita ng Diyos? Verse 4, Thou hast commanded us to keep Thy presence diligently. Ipinag-utos talaga sa atin na talagang sundin ang mga salita, utos ng Diyos ng mayroong kasipagan. Maraming Kristyano ngayon tinatamad na. Masipag lamang kapag nandiyan si crush. Masipag lamang kapag pinapansin ng pastor. Masipag lamang kapag pinupuri ng mga kapatiran. Amen? So sabi po dito, Thou hast commanded us to keep Thy presence diligently. Dapat masipag tayo sa pagsunod, pagtupad ng mga salita ng Diyos. Oh, that my ways were directed to keep Thy statutes. So mga kapatid, mga minamahal, God's Word teach us to dedicate our life in the Lord. Itinuturo po nito na talagang ilaan natin ang ating buhay, itong katawang ito sa Panginoon. Amen po ba? So yun po ang itinuturo ng salita ng Diyos, na tayo maglaan lagi ng oras. Kasi talagang sa ating panahon ngayon, nakikita natin sa maraming Kristiyano, sa maraming mananampalataya, na sila ay hindi seryoso sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi seryoso sa ministry, hindi seryoso sa paglilingkod, hindi seryoso sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi seryoso sa pag-pray. Dapat seryoso tayo. Amen? Yan ang nais ng Diyos sa atin. Huwag natin gagawing biro ang ministry. Amen? Kasi minsan talaga ito yung nakikita natin. Marami ang nabaptize. Pero nasa sila ngayon? Diba? At ang iba, mapapansin natin sa ibang kapatiran, on and off, lulubog, lilitaw. So yung ba ang Kristiyano dedicated sa gawain ng Panginoon? Yung ba ang Kristiyano dedicated ang kanilang buhay para sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus? Ang ating Panginoong Hesus talagang ang buhay niya, saan niya inilaan? Di ba sa atin? Sa ating lahat. Ang buhay ni Kristo, ang buhay ng Panginoong Hesus ay naging laan para sa ating lahat. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa 2 Corinthians chapter 5, verse 16. 2 Corinthians chapter 5, verse 16. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Sabi po dito, Wherefore henceforth know we no man after the flesh yet. Okay, verse 15 po tayo sa verse 15. And that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. Ang buhay ni Kristo, ang lakas ni Kristo, ay talagang naging daan para sa atin. Si Kristo ay namatay para sa atin. Inihandog niya ang kanyang buhay, inihandog niya ang kanyang katawan na malinis. Wala talagang kapintasan, walang kasalanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, itinuturo ng salita ng Diyos, ilaan natin, katulad na lamang ng awitin kanina, ng special number, kailan pa? Diba? Kailan pa natin ilalaan ang ating buhay sa Diyos? Kay Kristo na nagligtas sa atin.
sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Kailan pa? Kaya salamat sa mga kapatiran na nandirito ngayon. May karamdaman pero nagpapagamit kay Kristo. May karamdaman pero nasa ministry. May karamdaman pero umattend pa rin maghapon. May negosyo pero umattend pa rin maghapon. Mayroong tricycle na dapat boundaryhan pero nandito sa bahay, umaattend maghapon. So mga kapatid, mga minamahal, ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin ilaan ang ating buhay sa Panginoon. We need to dedicate our life in the Lord. So ito po yung mga tatlong dahilan kung bakit talaga ang salita ng Diyos ay nagbabago ng buhay. God's Word changes lives. So marami na tao ang binago ng salita ng Diyos. Amen po ba? Taas ang kamay ng mga binago ang buhay. Thank you. Thank you. Pwede na po ibaba. So salamat. Talagang marami na pong buhay ang binago ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung sinasabi natin tayo ay Kristiyano, diba? Dapat ay nakikita yung pagbabago. Dapat nakikita ang pagbabago. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Unang-una, paguhin natin yung ating pangloob, yung ating attitude, yung ating ugali. Hindi yung panglabas lamang na ang ganda ng ating suot, na tayo yung mukhang kagalang-galang, diba? Respetado. Pero ang ating namang ugali pala ay wala pa rin pagbabago. So mga kapatid, mga minamahal, so ang salita ng Diyos ay talaga nagtuturo sa atin na depart from iniquity, dedicate our life in the Lord. And then, balikan po natin ang Psalms 119. So, paano po natin susundin ngayon ang mga salita ng Diyos? Upang magkaroon talaga ng tunay na pagbabago sa atin, sasagutin po natin ang salitang how or sa Tagalog ay paano. Kasi talagang marami nang naging Kristiyano, di ba? Pero hindi nga po nila naintindihan ang salitang Christian. Christian, ibig sabihin po nito, followers of Christ. Tagasunod ni Kristo. Pero sila pa'y tagasunod. So wala talaga magiging pagbabago sa buhay natin kung walang pagsunod sa mga utos ng Diyos ni Kristo. At ang pagsunod na ito, paano ba natin gagawin? Ang sabi po ng verse 4 ng Psalms 119, verse 4, Thou hast commanded us to keep Thy presence diligently. Diba? So dapat kung tayo po'y susunod sa mga utos ng Diyos ng ating Panginoong Jesus with diligence. At ang sabi po ng Hebrews 11 verse 6, But without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Dapat masipag, tapos magre-reklamo pa yung ibang Kristyano. Bakit wala akong pagpapala? Bakit wala akong blessings na natatanggap? Ayan tanong, masipag ka baga? Diba? Kasi sabi ng Bible, He is a rewarder of them that diligently seek Him. Talagang pagpapalain tayo ng Panginoon kung masipag na talagang sumusunod, sumasamba, hinahanap ang Panginoon. Diligently seek Him. Yun po yun. Tapos magtataka, bakit si kapatid na yun, ang dami ng pagpapala. Diba? Bakit yung kanyang panalangin, ang prayer niya, ang bilis sinagot ng Panginoon? Bakit yung akin ay ang tagal? Ang tanong, masipag ka ba? Diba? So yun po yung tanong po dito. Ang Bible ay talaga nagtuturo sa atin kung tayo susunod sa mga utos ng Diyos. Dapat tuloy-tuloy masipag tayo, bawal ang tamad. Diba? Sa bahay talaga nakakainis kapag tamad. Diba? Naiinis sa mga magulang kapag ang mga anak ay tamad. Talagang naghihintay pang utusan, wala bagang pusa,
Dapat sa tahanan, huwag nang hintayin pang utusan. Sa tahanan, huwag na magreklamo, lagi na lang ako. Diba? Dapat talagang ang mga anak ay may pagkukusa, hindi yung pagpupusa. Diba? Natawa ka. Sabi ko, pusa, hindi puting. Okay? So, dapat ang mga miyembro ng tahanan ng pamilya ay may pusa. Hindi yung may pusa. Dami pusa ng iba eh. Mas minamahal pa ang pusa. Ginagastusan ng pusa. Pero sa gawain ay hindi makapagbigay. Laging iniisip ang pusa. Kumain na ba ang pusa? Ayaw ko maging pusa. Diba? Sasabihin ng iba, sana pusa na lang ako. Yeah. So, ayaw ko maging pusa. Kasi special creation tayo eh. Ang tao ang special creation ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang sabi talaga ng Bible, He is a rewarder of them that diligently seek Him. And then verse 4 nga po dito, Thou hast commanded us to keep Thy presence diligently. So tayo inutusan ng Diyos, sundin ang kanyang mga utos ng mayroong kasipagan. Ang tanong, masipag kaya ang mga Kristyano? Kunting init lang, wala na sa pagsamba. Diba? Kunting ulan lang, ayaw nang sumamba, ayaw nang sumamba. Kunting nararamdaman lang, ayaw nang sumamba. So ito po ang salita ng Diyos na nagtuturo, nagsasabi sa atin, Thou hast commanded us to keep Thy presence diligently. May kasipagan. Kunting mayroon lang mga bayarin, ayaw na magbigay. So hindi naman nawawala sa atin ang bayarin. Lahat tayo ay mayroong bayarin. Minsan ko nang nasabi sa inyo na talaga sinabi ko sa Panginoon, nakipag-usap ako sa Panginoon, Panginoon, bukas pa, magbibigay ba ako ng aking tithes and offering? Ay baka wala nang matira sa akin, sabi ko. Diba? Kasi nga noon, meron pa akong hulugang motor. So, nasabi ng Panginoon sa akin, fear not, huwag kang matakot. Tapos sabi ko pa, Panginoon, meron pa akong mga bayarin. Madami pa akong babayaran sapagkat noon, ay talaga nung hindi pa ako mananampalataya, marami akong sinabitan. Sabit talaga, puro sabit. Diba? May mga, sabihin na natin, mayroon akong mga hiniraman na pera o dapat ko yung bayaran. So ganun pa man, sabi ng Panginoon, fear not. And then, pagdating ng linggo, nagbigay ako ng tithes and offering. Monday, pumunta ako ng Balaya, naghulog ng motor. So pagkapaghulog ng motor, sinilip ko yung wallet ko, 200 pesos ang natira. Sabi ko, Panginoon, kakasya ba ito sa akin? Sa akin, sa loob ng isang linggo, hindi ako nagluluto, binata, magluluto. Diba? Alam mo naman ang aking the way of my life, kung paano yung aking buhay, na talagang lagi sa labas ako kumakain. So kakasya ba ito sa akin? Panginoon, tingnan mo yung aking gasolina, empty na. So ganun pa man, talagang para akong sinampal ng Panginoon ng week na yon, sapagkat ang pinoproblema kong pagkain ng week na yon, busog na busog ako. May merienda pa. Tapos may lumapit sa akin isang tao, kumamay sa akin, Brad, pang gasolina mo. Kasi yun ang sabi ko sa Panginoon eh, Panginoon, tingnan mo yung aking gasolina. Kaya naman, pagkamay ng isang tao ito, Brad, pang gasolina mo. Para bang sa buhay ni Doubting Thomas. Si Thomas, hindi maniwala na si Kristo'y nabuhay. Ang sabi niya, maliban ng aking mga daliring ito, ay aking may pasok sa butas ng kanyang kamay. May pasok ito sa doon sa sugat sa kanyang tagiliran. Kaya nga naman ang Panginoong Sus na nagpakita kay Thomas, Thomas, halika, yung mga daliri mo yan, ipasok mo dito sa butas ng aking kamay. Yung daliri mo yan ay idampi mo dito sa sugat ng aking katawan. Kaya yun din ang sinabi ng Panginoon sa akin. Pagkamay ng isang tao, Brad, pagkasulina mo. Ay pag-alis ng tao, sinilip ko, 500. Sobra-sobra. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, huwag natin isipin yung ating mga bayarin.
Sundin natin ang mga utos ng Diyos na mayroong kasipagan. Huwag tayong tatamarin. So, sundin natin ang kanyang mga utos with diligence. And then pangalawa, ang sabi po ng verse 2 and 7. Verse 2, Blessed are they that keep His testimonies and that seek Him with the whole heart. Verse 7, I will praise Thee with uprightness of heart when I shall have learned Thy righteous judgment. So mga kapatid, upang magkaroon ng pagbabago, tunay na pagbabago sa atin, baguhin tayo ng salita ng Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos with devotion. Mayroong pag-ibig o pagmamahal. Galing sa puso, hindi sa puso. So yun po mga kapatid, yun po yung makikita po natin dito na doon sa sumulat, sinabi po dito sa verse 2 na talagang with the whole heart. And then verse 7, uprightness of heart. So mga kapatid, sana kapag tayo sumusunod sa utos ng Diyos, nandoon yung ating pag-ibig sa Diyos. Hindi sa tao. Di ba? So tayo pinarito hindi dahil sa tao. Narito tayo dahil sa Diyos. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, suriin po natin ang ating puso. Kung talagang bang buong puso nating minamahal ang Diyos. Sapagkat ang sabi nga po, Thou shalt love the Lord thy God with all thy soul, with all thy mind, and with all thy heart. Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ayaw ng Diyos na may kahati. Amen? Kaso, nangyayari, talagang ang Diyos may kahati sa tao. Amen? Tingnan nyo, kapag hindi tayo umatin ng hapon, sa umaga lang tayo umatin, malinaw na may kahati po, Panginoon. Tama ba? Kasi sino yung, bakit hindi sila umatin ng hapon? Ibig sabihin, meron silang dahilan, meron silang excuses. Diba? So, ibig sabihin, meron talagang kahati pa sa kanila ang Diyos. So, kung wala talagang kahati ang Diyos sa buhay natin, ibigay natin ang linggo, ang araw ng linggo sa Panginoon. Walang kahati. Amen? So yun po mga kapatid, mga minamahal, with devotion. And then verse 1, last mga kapatid, sabi po ng verse 1, Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. So gawin natin, sundin po natin ang mga utos ng Diyos with determination. Dapat determinado tayo na sumusunod sa kanyang mga utos. Na ibig sabihin kahit hadlangan ka pa ng sino man, kahit pa yung magulang mo, ang hahadlang sa iyo. Kung talagang determinado kang sumunod sa utos ng Diyos, susunod ka. Kahit pa yan ay jowa mo. Hindi ba? Kaya hindi ako nag-jowa eh. Kaya pipiliin ko yung maka-Diyos din. Yun. Diba? Para hindi ako hahadlangan. Amen? So, kahit hadlangan ka pa ng boyfriend mo, girlfriend mo, o kaibigan mo. Diba? Kasi yan ang katotohanan. Nahahadlangan ang paglilingkod ng Kristiyano na nawawala sa ministry sapagkat hindi sila determinado na sumunod sa mga utos ng Diyos. Amen? So, with determination. And then mga kapatid, mga minamahal, sa pagtatapos po, tingnan niyo po, verse 6. Kapag talagang tayo po ay nandoon yung ating diligence, devotion, determination sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, ano ang sabi ng verse 6? Dito na po natin tatapusin. Then shall I not be ashamed when I have respect unto all thy commandments. Kung ikaw ay talagang patuloy na susunod, hindi ka susuko, hindi ka titigil, hindi mo mararanasan mapahiya. Diba? So, blessings. Ito po yung blessings. We will not ashamed. At noong mga panahon ng first mission anniversary, second mission anniversary,
hindi ko tinitingnan ng member. At talagang hindi ko inaasahan yung member sa pagbibigay. Sapagkat kung sa kanila ako aasa, ay ilan-ilan lamang yung member ng First Mission Anniversary. 7 pa lamang yata nababaptize noon. At sino lamang ang may trabaho. Di ba? Pero ang naging investment do sa First Mission Anniversary, pa-cater pa yon, I think more than 30,000. Tapos ng Second Mission Anniversary, hindi ko pa rin sila tiningnan, hindi ako umasa sa kanila. Ang naging investment ay more than 40,000. Cater pa rin po yun. Doon pa rin po yun sa Ballings. So yun po, na talaga sinasabi lagi sa akin ni Tita Susan, hindi ka mapapahiya. Hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Si Tita Susan na lagi nagsasabi, alam ni Tita Susan na talagang kailangan ng budget para sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Pero ang lagi po kang bibig sa akin ni Tita Susan, hindi ka mapapahiya. Kaya talagang wala pong naging utang doon sa Malins. So magdadaon ako, and then kausap po Malins, sasabihin ko, hindi kami aalis dito na hindi kami bayad. Kaya talagang asin pagkatapos ng anniversary, bayad. Yung mga pagkain, bayad ang venue. So yun po mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po'y talagang susunod sa kalooban ng Diyos, we will not ashamed, we will not afraid, and we will not afflicted. Hindi natin mararanasan at tayo'y matakot. Ang tao ngayon ay maraming kinatatakutan. Natatakot mawalan ng boyfriend. Yun ang sa kinatatakutan ng maraming tao ngayon. Mawalan ng girlfriend. Mawalan ng pera. Yan ang kinatatakutan ng maraming tao. Mawalan ng trabaho. Mawalan ng asawa. Diba? Sabi ni Brother Chris, hindi isama natin. Diba? So yan ang kinatatakutan ng maraming tao. Pero kung tayo po'y magtatapat sa Panginoon, hindi tayo paghaharian ng takot at hindi tayo makakaranas ng sobrang kalungkutan sa ating pong buhay. To God be the glory. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y bumigit. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo pong banal na salita, sapagkat tunay na ito po ay buhay at makapangyarihan, at tunay na ito po ay nagbibigay sa amin ng kalakasang espiritual, at tunay na talagang sa iyo pong banal na salita ay kami po ay nagkakaroon ng pag-asa. At nawa sa aming pong buhay ay talagang kami po ay magtiwala po sa inyo ng buong puso, hindi sa sino mang tao. Opo, na ang mga tao ay inyo pong ginagamit, instrumento upang ibigay sa amin ang mga pangangailangan. Subalit sinabi mo po sa inyo pong banal na salita sa Proverbs chapter 3, 5, and 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So itinuro mo po sa amin, tinuturuan mo kami, na talagang kami po ay magtiwala sa inyo po ng buong puso, hindi sa aming karunungan. Psalms 118 verse 8, kung hindi ako nagkakamali, na talagang sinabi po doon, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay buong puso na magtiwala sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Kailanman hindi niya tayo binigo, kailanman hindi niya tayo iniwan, hindi tayo binabayaan. Kaya sana tayo po sa lahat ng pagkakataon, saan man tayo naroroon, magtiwala tayo ng buong puso. Salamat po aming Panginoon sa inyong pong kadakilaan, kabutihan. Salamat sa inyong pong banal na salita na aming pong napag-aralan. Naway tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papurit, pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.